karagdag. Isang maulan na umaga sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karagdag. Huwag kayong magtaka sa ating minupusal. Fashion destruction. Uy, may chika ako sa inyo. Gusto ko talagang i-share sa inyo at gusto kong panoorin ninyo ang episode na to ni Sir Primo ng Contensera of Pageantry. Magiging proud kayo sa akin. For the first time, magiging ano kayo sa akin. Kuragan, you did it, you make it na. Kahit ako sa sarili ko, naging proud ako. As in, so panoorin nyo itong live na to mga karagkarag. Basta mapabilib din kayo sa sa galing ko dito. Promise. To Sir Primo ng Contensera of Pageantry, thank you sa opportunity. Nasubok yung katalinuhan ni Kuragan. Ay, grabe mga karagkarag. Sobrang happy ako. At eto na nga, dahil sa sobrang kasiyahan ko sa naganap ngayon sa pa-live namin sa YouTube channel ni Sir Primo ng Contensera of Pageantry. Ito yung mga nakakalokang mga pa-eksena galore sa mundo ng beauty pageant na kung saan ayun, binasag na yung katahimikan ni Maring Arn mga karag-karag tungkol nga doon sa naging pa-evening gown ni Maring Ima natin sa preliminary competition ng Miss Grand International 2025 na kung saan diba, grabe yung mga hanas, yung mga banat, yung mga pa-intriga galore tungkol nga sa nangyari sa pa-evening gown na yun na bakit ganito, maraming mga tanong na gusto natin ng explanation kahit nagsalita na si Maring Ima, pero gusto pa rin marinig na mga chismosa yung side ng Miss Grand Philippines Organization, especially kay Maring Arn. Kaya, habang namamasyal ako kanina sa mga ganap sa social media, mga karag-karag, ayun, bumulaga sa aking budlat na mata, sa budlot na kung simot na pagka-chismosa, sa social media account ni Sir Adam Ginapo, mga karag-karag, at may pa-interview nga siya doon kay Madam Arn. So, kinuha ko ang video na to, credit kay kay Sir Adam. So, hiniram ko lang, sir, para ma-relate ng mga ibang mga chismos at mga chismosa na hindi pa nakapanood. So, kung gusto nyo panoorin yung full video nito, punta kayo sa YouTube channel ni Sir Adam at sa kanyang social media account, sa kanyang mga Instagram o sa Facebook. So, watch this mga karag-karag. Not all about the design of the gown. The more important is how the candidate carried the gown. No matter how simple the gown, if she knows how to carry the gown, you know how to to present it to the public, that's the most important. Alam yun ang malaking points. Hindi naman yung how, of course nakakatulong din how the craftsmanship ng gown, no? Pero ang importante diyan, magaling yung modelo o yung candidate i-carry niya yung gown. At present ka ng maayos sa public at papakita niya yung beauty ng gown. Simplicity is still for me more important. But you have to see I have to show the difference between the preliminary and the final gown. The final gown, it's gonna be a big show, a good showcase, and I'm sure the whole Philippines will agree on our choice for the final gown. Will the finals gown be made by the same designer who made the preliminary gown? No. So it will be different. So di mo pa pwede sabihin kung sino. Hindi pa pwede para surprise. Surprise. Definitely they will love it. It's a total complete package gown, and I know she can carry it with confidence yung gown. Same thing what she did for the red gown. Yes. How do you feel, sir, setting aside the gown issue or what yung fan mixed reaction about the gown? How do you feel about Emma's chances sa back-to-back natin? Definitely that is what we're eyeing for, the back-to-back, and that's our prayers also, and that's also our target to get the back-to-back, and it will be happen first time if ever. And the whole team is doing our best, and especially Emma. That's what I told Emma. The balls is in your hands. I mean, the back-to-back is in your hands once you're already on stage. Are you going to perform? What you did is, that siguro on the finals na lang, pumapasok siya sa top 5. At top 5, our contribution na lang is the prayers that she will get the back-to-back. But it's on her performance na yan. Hindi ko na hawak ang bola. Hawak na ni Emma ang bola pagdating ng finals.
Pero assured naman tayo magpe-perform siya ng bongga based from how she performed during the preliminary competition. Yes, I think she deserved to get the back-to-back. The way I look at it, if I am a judge, malaki ang chance niya. But we'll see what will happen But I have a full confidence and trust and confidence, when it comes to performance. It's not a question. So, it's a matter of faith. So yan na mga karag-karag, narinig na ninyo ang explanation, so palpal galore ni Maring Arn sa mga nangbasa at naging pa-evening gown ni Maring Ima. Magiging reaction ko naman sa kanyang interview. Wala. Kailangan niya talagang panindigan. Diba? Yun yung magiging, reaction ko. Alam nga naman na ilaglag niya yung designer. Diba? Kailangan niya talaga, siya yung head ng Miss Grand Philippines Organization. So, panindigan niya talaga. It's not, sabi nga niya, it's not all about the gown. Yung, kundi sa kandidatang nagdala ng gown. Pero aminin natin yan sa hindi Sir Arn, Madam Arn. May impact pa rin yung craftsmanship or yung design ng gown sa isang kandidata. Kahit sabihin pa natin, magaling, gumalaw, yung kandidata, di ba? Pero like Celeste Cortese. Yung evening gown ni Celeste Cortese. Di ba? Wala, kahit gaano pa kagaling, kaganda yung kandidata, pero kung pangit talaga yung gown, wala, oy. Speechless galore na lang ka, Maring Arn. Pero yun nga yung niya, explanation niya. So, abang na lang tayo nito sa darating na final sa Miss Grand International 2025. So, abang na lang tayo mga karag-karag sa pasabog na twist na maging final gown ni Maring Ima sa Miss Grand International 2025. So sa tingin niyo mga karag-karag, acceptable ba ang naging explanation ni Maring Arn tungkol nga dito sa kontrobersiyang red evening gown preliminary ni Maring Ima na nilaban sa Miss Grand International 2025. Sa tingin niyo mga karag-karag, comment down below kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe. At abangan niyo in 10 days, lalabas na sa Content Zero of Pageantry ang live story ko na hindi ko na-share dito sa inyo sa YouTube channel ko. So first time na na-share ko to kasi inspiring story yung hinahanap ni Sir Primo sa Content Zero of Pageantry. In 10 days maririnig nyo na kung sino si Curagan behind sa mga ngiti at kabaliwan at ka-energetic ng inyong chismosang vlogger. So abangan nyo mga karag-karag para baka magkapariho tayo ng kwento or may similarity yung kwento ng buhay nyo sa buhay ko. Behind this smile at halakhak ni Curagan sa pagka-chismosa. Ay, nako, excited ako panoorin din yon yung sarili ko na marinig yung Ay, nako, nanimbaut na naman akong balahibo. Yan ang mga karag-karag. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.